Martial Pick, Kabanata 5577. Itinulak ang bangka. Ngumisi si Li Xing. Sa larangan ng digmaan, hindi maiiwasan ang pinsala. Sa puso niya, napabuntong hininga siya. Bumalik sa Great Evolution Army, si Yang Kai ay kapareho niya, isang 7th grade. Bukod dito, ang 7th grade na si Yang Kai ay may mas kaunting seniority kaysa sa kanya. Ngunit ngayon, siya ay isa pa ring 7th grade, habang si Yang Kai ay isa ng 8th grade. Kahit sa malayo pa, noong unang dumating si Yang Kai sa Black Ink Battlefield, isa pa lang siyang 6th grade habang isa na siyang 7th grade. Hindi lang iyon, ngunit dahil sa kanyang reputasyon, higit na natakot ang marami sa Territory Lords, at ang nangyari sa nakalipas na ilang taon ay lubos na nagpabagsak sa pangunawa ni Li Xing. Sa wakas ay naunawaan niya na kung minsan, maaaring baguhin ng isang tao ang pangkalahatang sitwasyon. Sa kanyang puso, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Ang nasabing eksperto ay direktang nakalusot sa 5th grade Heaven Opening Realm, at walang kapalaran na maging 9th grade master. Kung maaari siyang umabant sa 9th grade, tataas ng hindi bababa sa 30% ang tsansa ng human race na manalo sa hinaharap. Pinipigilan ang kanyang pag-iisip, sinabi ni Li Xing. Iniutos ni Sir Xiang Shan na kung lalabas si Sir mula sa pag-iisa, pumunta kaagad sa meeting hall. May mga importanteng bagay na dapat pag-usapan ang mga Sir. Tumanggo si Yang Kai. Naiintindihan. Sa loob ng meeting hall, naghintay ng ilang sandali si Yang Kai bago lumitaw ang ilang mga masters ng 8th grade at binati si Yang Kai. Habang nag-uusap sila, dumating din si Xiang Shan. Pagkatapos makaupo ang lahat, itinaas ni Xiang Shan ang kanyang kamay at naghagis ng jade slip kay Yang Kai, na nagsasabing, "Bago ang pulong, tingnan mo ito. Nitong mga nakaraang taon, nag-iisa ka para gumaling at medyo nagbago ang sitwasyon sa iba't ibang larangan ng digmaan." Naduraj ang puso ni Yang Kai, iniisip na may masamang nangyari. Mabilis niyang isinobsob ang sarili sa laman ng jade slip, ngunit hindi nagtagal ay naging kakaiba ang kanyang ekspresyon. Tumangala kay Xiang Shan, tinanong niya, "Ano ang ibig sabihin ng Black Ink Clan?" Ang mga bagay ay hindi umunlad sa masamang direksyon gaya ng inaasahan niya. Sa kabaligtaran, sa paglipas ng mga taon, ang sitwasyon sa iba't ibang Great Territory battlefields ay naging mas mapayapa. Isinasantabi ang mga negosasyong pangkapayapaan sa Mysterious Nether Territory sa ngayon, dumarami ang bilang ng mga sundalong human race na dumami. Sa panig ng Twin Poles Territory, nanatiling hindi gumagalaw ang hukbo ng Black Ink Clan. Paminsan-minsan, magkakaroon ng maliliit na labanan sa pagitan nila at ng human race, ngunit lahat sila ay maliliit na labanan. Ang hindi nakapagsalita kay Yang Kai ay ang sitwasyon sa iba pang magagandang territory. Mayroong kabuuang 13 na Great Territory battlefields sa pagitan ng dalawang karera, na karamihan sa mga ito ay pinangungunahan ng Black Ink Clan. Mayroong ilang mga Great Territory kung saan ang sitwasyon ng human race ay hindi mas mahusay kaysa sa defensive line ng Twin Poles Territory. Gayunpaman, pagkatapos ng hitsura ni Yang Kai 3 taon na ang nakakaraan, ang lahat ng Black Ink Clan sa Great Territory ay sabay-sabay na umatras. Sa nakalipas na 3 taon, nagkaroon lamang ng ilang maliliit na labanan, at ang mga laban na ito ay pinasimulan ng human race. Iyon lang. Maliban sa Mysterious Nether Territory, mayroong 12 Great Territory battlefield. Ang Territory Lords ay nagpadala ng mga tao upang makipag-ayos ng kapayapaan sa human race. Ang paraan ng negosasyon ay natural na nakabatay sa Mysterious Nether Territory. Ang 8th grade and Territory Lord ay hindi makikialam sa labanan. Ang saloobin ng human race sa bagay na ito ay natural na masaya, ngunit hindi nila alam kung dapat silang sumang-ayon o hindi, kaya ang 8th grade human race ay nagpadala ng impormasyong ito sa Head Office Division upang magpasya. Nang makita ni Yang Kai ang impormasyong ito, natigilan din siya. Ngayong nakalabas na si Yang Kai sa pag-iisa at naghahanda na pumatay ng ilan pang Territory Lords, hindi na nararapat para sa kanya na manatili sa Twin Poles Territory. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, ang Territory Lord ng Twin Poles Territory ay dapat na nag-iingat, ngunit si Yang Kai ay maaari pa ring pumunta sa iba pang Great Territory, tulad ng Wolffang Territory, na isang magandang pagpipilian. Sinong mag-aakala na magiging ganito ang sitwasyon? Hindi katakataka na ang mga masters ng 8th grade human race ay tumingin sa kanya ng makahulugan ngayon. Ang mga pagbabago sa sitwasyon ng iba't ibang Great Territory battlefields ay nauugnay sa labanan na kanyang nilabanan 3 taon na ang nakakaraan. Sa isang banda, dapat ay dahil natatakot sila sa iyong lakas, ngunit sa kabilang banda, malamang na nakita ng Black Ink Clan ang ating mga intensyon. Sabi ni Xiang Shan.
Kailangang sanayin ng may human race ang ating mga tropa, at ang marahil ay kailangan din ito ng Black Ink Clan, kaya nagpasya silang sumabay sa Agos. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ano ang iniisip ng Head Office Division? Sa halip na sumagot, nagtanong si Siang Shan. Ano ang tungkol sa iyo? Ang kasalukuyang sitwasyon ay si Yang Kai lamang ang nagdulot, kaya natural na hindi igagalang ng Head Office Division ang kanyang opinyon, kung hindi ay hindi na nila hinintay na lumabas siya sa pag-iisa para talakayin ang bagay na ito. Maaaring gumawa ng sarili nilang desisyon ang Head Office Division. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sinabing, wala tayong magagawa kahit na makita nila ito. Sa katunayan, hindi natin may tatago ang bagay na ito. Hindi natin pwedeng talikuran ang dati nating diskarte dahil lang hindi natin pinapayagan ang Black Ink Clan na sanayin ang kanilang tropa. Kailangan pa nating makipag-ayos ng kapayapaan. Sa tingin mo papayag tayo dito? Tanong ni Siang Shan. Natural, pero kailangan pa rin nating pag-usapan ang bagay na ito. Dahil gusto nilang makipag-ayos ng kapayapaan, papadalhan natin sila ng isang kinatawan mula sa bawat isa sa Great Territory Battlefields upang magtakda ng oras na pumunta sa Twin Poles Territory. Magse-set up kami ng lugar para pag-usapan ang bagay na ito, at imposibleng magkaroon ng kasunduan ang lahat ng Great Territory. Ang layunin ng pagsasanay ng human race ay upang payagan ang mga henyong cultivator ng nakababatang henerasyon na magkaroon ng mga insight sa pagitan ng buhay at kamatayan, na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na umunlad sa mas matataas na larangan. Gayunpaman, kung ang isa ay makalusot mula sa 7th grade hanggang sa 8th grade, maaabot nila ang saklaw ng negosasyong pangkapayapaan. Ang 8th grade ay hindi ang pinakalayunin ng hukbo ng human race, ngunit ito ang 9th grade. Sa makatuwid, kailangan nila ng yugto kung saan maipapakita nila ang kapangyarihan ng isang 8th grade heaven opening realm. Hindi na kailangang magsabi ni Yang Kai tungkol sa bagay na ito, natural na isasaalang-alang ito ng Head Office Division, para makumpirma ang mga bagay na kailangan nilang pag-usapan. Mayroong 12 Great Territory kabilang ang Twin Poles Territory, kung alin ang dapat magkaroon ng kasunduan na hindi maaaring pakikialaman ng 8th grade at Territory Lord sa labanan, at kung alin ang dapat manatiling pareho. Para sa human race, natural na gusto nilang piliin ang Great Territory kung saan malakas ang kanilang puwersa, ngunit para sa Black Ink Clan, tiyak na hindi ito ang nangyari. Nakikinikinita na pagdating ng panahon ay magkakaroon ng walang katapusang pag-aaway. Ang ganitong uri ng pag-aaway ay hindi lamang sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan, kundi maging sa loob ng dalawang lahi mismo. Walang gustong manatiling pareho ang sitwasyon sa Great Territory kung saan sila responsable. Nang marinig ang mga salita ni Yang Kai, naunawaan ni Siang Shan at bahagyang tumango. Pagkatapos ay itatakda natin itong 2 buwan mula ngayon at ang lahat ng iba't ibang magagandang territory ay magpadala ng mga kinatawan. Basta ito ay inayos ng Head Office Division, wala akong pagtutol. Huwag kang tatakbo sa susunod na 2 buwan. Pagdating ng panahon, kakailanganin ka naming pumasok para sa kasunduan sa kapayapaan. Babala ni Siang Shan, natatakot na kung hindi niya papansinin si Yang Kai, mawawala siya. Nilinang ng taong ito ang Space Principle at madalas na lumitaw at nawala. Kung wala si Yang Kai, ang pagpigil sa human race ay lubos na mababawasan. Oo, tinanggap ni Yang Kai ang utos. Natural na alam niya ang tungkol dito. Sumunod, ang grupo ng mga masters ng 8th grade ay maikling tinalakay ang pangkalahatang nilalaman ng peace tray. Bagaman hindi nila ito kinumpirma, ito ay halos pareho. Para sa human race, ang pagbubukas ng ilang medyo ligtas na larangan ng digmaan ay isang kagyat na bagay. Napagtanto ng Black Ink Clan ang intensyon ng human race at nagkusa na makipag-ayos sa kapayapaan, hindi lamang dahil wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito, kundi dahil gusto nilang samantalahin ang sitwasyon. Para sa kanila, ang pag-atake sa Heaven Opening Realm Masters ng human race sa larangan ng digmaan ay isang magandang suplemento sa kanilang world force. Ang mga sundalo ng Black Ink Clan ay maaaring maging mas malakas sa labanan, isang kalamangan na hindi inaasahan ng human race. Ang magkabilang panig ay tila naglagay ng susi sa tagumpay sa paglago ng nakababatang henerasyon mula sa dalawang lahi. Napakalaki ng pundasyon ng Black Ink Clan, at sa paglipas ng panahon, tiyak na hindi magiging maliit ang bilang ng mga territory lords at maging ang mga royal lords na lumitaw. Ang bentahe ng human race ay nasa kanilang star boundary, Myriad Monster World, at ang miniature universe ni Yang Kai. Sa panahong ito, marami rin ang maaaring sumulong sa 8th grade o 9th grade. Marahil, iniiwasan din siya ng Black Ink Clan.
Sa kasalukuyang Black Ink Clan, si Yang Kai ang pinakamahirap harapin. Mahigit sa 100 territory lords ang namatay sa ilalim ng kanyang mga kamay, ngunit sa paglipas ng panahon, kapag ang isang malaking bilang ng mga royal lords ay ipinanganak, gaano man kahirap ang isang kaaway na si Yang Kai, ang isang 8th grade na tulad niya ay hindi makakapaglaro ng isang mapagpasyang papel. Kung gusto ng human race na isuko ang kanilang pinakadakilang trump card, natural na iyon ang gustong makita ng Black Ink Clan. Sa ibabaw, ang kasunduang ito sa kapayapaan ay walang iba kundi isang lihim na paghaharap. Ang magkabilang panig ay nagpaplano para sa malayong hinaharap upang matukoy ang tagumpay at pagkatalo sa hinaharap at matukoy ang pagmamayari ng malawak na universo na ito. Sa loob ng 2 buwan, walang ginawa si Yang Kai kundi tumuon sa paglilinang sa pag-iisa, pagpino ng sunod-sunod na mga mapagkukunan ng pagtatanim, at pagkonsumo ng malaking bilang ng heaven opening pill. Para sa kanya, ang pagtaas ng kanyang lakas hanggat maaari at ang pag-abot sa rurok ng 8th grade ang pinakamahalagang bagay. Ang pagpapanday ng bakal ay nangangailangan ng sariling lakas. Sa kanyang pundasyon, kung talagang nilinang niya hanggang sa rurok ng 8th grade, kahit na hindi siya makalusot sa 9th grade, makakalaban pa rin niya ang Royal Lord sa hinaharap. Ang pagtawid sa mga kaharian upang patayin ang mga kaaway ay palaging kanyang kakayahan. Kamakailan, maraming 8th grade human race at territory lords ang dumating mula sa iba pang great territory. Ang lokasyon ng negosasyong pangkapayapaan ay matagal nang napagdesisyonan, at napili itong gaganapin sa Twin Poles territory dahil narito si Yang Kai. Sa Black Ink Clan, ang pinakagusto nilang higpitin ay si Yang Kai, kaya natural, ang usapin ng peace negotiations ay kailangang pagpasyahan sa kanya. Papalapit na ang napagkasunduang panahon para sa negosasyong pangkapayapaan, at ang dalawang lahi mula sa Twin Poles territory ay nagsimulang magpakilos ng madalas sa kanilang mga puwersa. Bagamat naramdaman ng mga nakatataas sa dalawang lahi na walang problema sa negosasyong pangkapayapaan na ito, kailangan pa rin nilang maging handa sa anumang mga posibleng mangyari. Kung talagang hindi sila magkakasundo, maaaring sumiklab ang isang malaking labanan, kaya natural na kailangan nilang magplano ng maaga. Sa liblib na silid, si Yang Kai ay hindi pumasok sa isang malalim na paglilinang sa oras na ito at maaaring huminto anumang oras. Habang pinipino niya ang mga mapagkukunan, biglang na-activate ang paghihigpit at lumitaw ang isang magandang figure. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Nag-iisa ako. Ngumiti ang bisita. Alam ko, sinubukan ko lang at hindi ko inaasahan na makapasok ako. Iyon ay dahil hindi ko binuksan ang lahat ng mga paghihigpit. Natakot din ako na mawalan ako ng oras para sa negosasyong pangkapayapaan, ito ay para ma-notify ako ng outside world. May kailangan ba si Senior Sister Luo? Tanong ni Yang Kai. Ang dumating ay si Luo Tinghe, isang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator mula sa Yin Yang Heaven. Siya ay kasalukuyang namamahala sa Asher Sun Territory at naging Army Commander ng Asher Sun Army. Sa 13 Great Territories, ang 13 Great Army ng Human Race, ito lang ang babaeng Army Commander. Medyo pamilyar sa kanya si Yang Kai. Nang pumunta siya sa Yin Yang Heaven para hanapin si Ku Huashang, nahulog si Ku Huashang sa Samsara Pavilion. Si Yang Kai ay pumasok sa Samsara Pavilion at gumugol ng siyam na buhay kasama si Ku Huashang bago gisingin ang kanyang mga selyadong alaala at iligtas siya mula sa Samsara Pavilion. Bago iyon, si Luo Tinghe ay natrap sa Samsara Pavilion sa loob ng libu-libong taon at nawala ng walang bakas, kung siya ay buhay o patay ay hindi alam. Habang inililigtas si Ku Huashang, ginaising din ni Luo Tinghe ang kanyang mga alaala at nakatakas. Ang cultivation ni Luo Tinghe ay nasa 8th grade Heaven Opening Realm na, at naabot pa niya ang 7th grade Heaven Opening Realm ng direkta, kaya siya ay kwalipikadong makapasok sa 9th grade. Bagamat marami na ang mga master ng 8th grade human race ngayon, hindi marami ang may mga kwalifikasyon para makapasok sa 9th grade. Sa mga taong pamilyar kay Yang Kai, isa si Xiang Shan, isa si Wei Junyang, si Mi Jinglan, Uyang Lai, at ang iba pa ay naabot na lahat ang kanilang mga limitasyon, hindi na makasulong pa. Marshall Pick, Kabanata 5578. Hindi ito maganda. Gayunpaman, hindi nakita ni Yang Kai si Luo Tinghe mula noong huli nilang pagkikita sa Yin Yang Heaven. Ang alam lang niya ay siya na ngayon ang namamahala sa Asher Sun Territory at siya ang Army Commander ng Asher Sun Army. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang hinanap nito. Sa loob ng ilang araw, makikipag-ayos tayo ng isang kasunduan sa Black Ink Clan. Umupo si Luo Tinghe sa harap ni Yang Kai at sinabi. Nabalitaan ko na ang Head Office Division ay nagpasya na sa pinakapangunahing direksyon ng treaty. Sa 12 Great Territories, 6 sa kanila ang magkakaroon ng kasunduan sa kapayapaan,
habang ang 6 na iba ay mananatiling pareho. Tumango si Yang Kai. Tama, ngunit ito lang ang direksyon na napagpasyahan ng human race. Ang Black Ink Clan ay maaaring hindi sumang-ayon dito, kaya pagdating ng panahon, kailangan nating makipagdigma sa mga salita. Ang ganitong uri ng paraan ng negosasyon ay kapaki-pakinabang sa human race, kaya natural na imposible para sa Black Ink Clan na agad na sumang-ayon. Ang Head Office Division ay gumawa din ng mga paghahanda para dito. Umaasa ako na pagdating ng panahon, isa sa 6 na Great Territory na mananatili sa kasalukuyang status nito ay ang Asher Sun Territory. Sabi ni Luo Tinghe. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Ang usaping pangkapayapaan na ito ay hahawakan ng Head Office Division at ng Black Ink Clan, responsibilidad ko lang na ipakita ang mukha ko. Kung may anumang kahilingan si Senior Sister, bakit hindi pumunta sa Head Office Division para kausapin si Senior Brother Siang? Sa halip, hinanap siya nito. Kinagat ni Luo Tinghe ang kanyang mga labi at sinabing, "Bakit hindi mo sinabi? Kasuklam-suklam talaga ang Big Head Siang na iyon, hindi niya ako pinayagan." Hindi alam ni Yang Kai kung matatawa o maiiyak. Kung gayon, walang silbi para sa Senior Sister na pumunta at makipag-usap sa akin. Paanong walang kwenta? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Gusto lang ng Black Ink Clan na makipag-ayos dahil natatakot sila sa iyo. Ang isang salita mula sa iyo ay katumbas ng 100 salita mula sa iba. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang iisipin at nagtanong. Balak ba ni Senior Brother Siang na isama ang Asher Sun Territory bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan? Tumango si Luo Tinghe. Saglit na nag-isip si Yang Kai bago sinabing. Dahil nakagawa ng ganoong desisyon si Senior Brother Siang, natural na may mga dahilan siya. Mayroon akong magaspang na pag-unawa sa sitwasyon sa Asher Sun Territory, at ang Black Ink Clan ay tila nakakuha ng malaking kalamangan sa kanila. Kung ang Asher Sun Territory ay maaaring makipag-ayos ng kapayapaan, ito ay magiging kapaki-pakinabang sa ating human race, at ito ay magiging pareho para sa Senior Sister. Bakit pinipilit ng Senior Sister na panatilihin ang parehong status quo? Bukod dito, ang Senior Sister ay na-promote sa 8th grade sa loob ng maraming taon. Kung ang Asher Sun Territory ay maaaring makipag-ayos ng kapayapaan, magkakaroon ka ng oras upang linangin sa pag-iisa at makalusot sa lalong madaling panahon. Mas mabuti sana kung hindi na lang sinabi ni Yang Kai, pero ngayong sinabi niya, hindi mapigilan ni Luo Tinghe na magalit. Sinabi din ni Big Head Siang. Ngunit kung talagang kapaki-pakinabang ang paglilinang sa pag-iisa, bakit mo sinasadyang gumawa ng isang yugto upang sanayin ang iyong mga sundalo? Ako ay isang 8th grade cultivator ng mas matagal kaysa sa karamihan ng mga tao, at ang aking akumulasyon ay halos umabot na sa limitasyon nito, ngunit ang pagsulong mula sa 8th grade hanggang sa 9th grade ay hindi gaanong simple. Para sa akin, walang silbi ang paglilinang sa pag-iisa. Agad na naunawaan ni Yang Kai. Gusto ni Senior Sister na makalusot sa labanan. Nagtanong si Luo Tinghe. Hindi ba ito ang pinakalayunin ng iyong pagsasanay? Sigurado ka ba? Mataimtim na tanong ni Yang Kai. Ngumiti si Luo Tinghe at sinabi. Ang sinumang maglakas loob na magsabi ng ganoon ay may tiwala, kung hindi, masasabi lang nila na susubukan nila ang kanilang makakaya. Alam ko na pinili ni Siang Shan na isama ang Asher Sun Territory sa negosasyon para sa aking kapakanan, ngunit alam ko ang sarili kong negosyo. Bahagyang tumango si Yang Kai, nananatiling tahimik saglit bago sinabing. Tatalakayin ko ang bagay na ito kay Senior Brother Siang mamaya, ngunit kung anong desisyon ang gustong gawin ni Senior Brother Siang ay hindi ko mapagpasyahan. Ngumiti si Luo Tinghe. Maraming salamat, Junior Brother. Pagkatapos panoorin si Luo Tinghe na umalis, tumigil si Yang Kai sa paglilinang. Sa panig ng human race, iilan lamang ang 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator na may mga kwalifikasyon para umabant sa 9th grade. Noong nakaraan, napakakaunti lamang ang magagandang punla na direktang nakarating sa 7th grade, at sa nakaraan, madalas na mahirap para sa kanila na makaharap ang mga cultivator ng Black Ink Clan na ito. Gaya ng Luo Tinghe, Siang Shan, Wei Junyang. Itong iilang 8th grade, na nakakaalam kung kailan sila mapopromote sa 9th grade. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ng human race ay hindi isang bagay na ganap na mababaligtad ng isa o dalawang 9th grade. Hanggat hindi namamatay ang tunay na katawan ni Mo, hinding-hindi maaalis ang banta ng Mo na iyon, ngunit gaano kahirap na sirain ang tunay na katawan ni Mo. Kahit ngayon, sigurado si Yang Kai na si Big Brother Huang at Big Sister Lan ay may ilang uri ng relasyon sa Primodile Light. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Yang Kai sa pag-iisa. Oras na para makipag-ayos sa kasunduan sa Black Ink Clan.
Paglabas ng secret room, biglang naramdaman ni Yang Kai ang isang malakas na aura na hindi na itago. Ito ay ang aura ng isang 8th grade master. Sa malayong kawalan, sa direksyon ng kampo ng Black Ink Clan, mayroon ding isang malakas na aura na naghahalo, at ang mga innate territory lords ay nagpapakita rin ng kanilang lakas. Bago magsimula ang negosasyon, sinimulan na ng powerhouse ng dalawang karera ang laban. Nang makitang lumitaw si Yang Kai, tumanggo si Xiang Shan. Saglit itong pinag-isipan ni Yang Kai bago nagpadala ng voice transmission, panandali ang binanggit ang usapin ni Luo Tinghe. Bahagyang tumanggo si Xiang Shan. Tapos na ang oras, alis na tayo. Sa mahinang sigaw, nanguna si Xiang Shan at lumipad sa kawalan, na sinundan ng isang dosenang figure. Tila naramdaman ang mga galaw ng human race, sa direksyon ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan, nagsimula ring kumilos ang innate territory lords. Matagal nang pinakilos ang mga hukbo ng dalawang lahi upang bantayan ang anumang posibleng aksidente. Ang kabuuan ng Twin Poles Territory ay nabalot ng isang solemn na nakapaligiran habang ang tensyon ay kumalat sa lahat ng direksyon, na parang anumang spark ay maaaring ganap na magpasabog nito. Matagal nang napagdesisyonan ang lokasyon ng negosasyong pangkapayapaan, at ito ay nasa pagitan ng pangunahing kampo ng human race at ng pangunahing kampo ng Black Ink Clan. Ang Black Ink Clan ay sadyang pinutol ang isang lumulutang na kontinente mula sa kanilang pangunahing kampo upang bumuo ng isang napakalaking plataporma. Sa entablado, may isang malaking mahabang mesa na may dalawang mukhang magaspang na upo ang kahoy na nakaayos ng maayos sa magkabilang gilid. Sabay na dumating ang mga amo ng dalawang lahi. Hindi alam kung ito ay dahil sa kanilang pagkakaunawaan o dahil napagkasundoan na nila ito, ngunit ang bilang ng mga master mula sa magkabilang panig sa pagkakataong ito ay eksaktong pareho. Mayroong 13 sa kanila, na kumakatawan sa kasalukuyang 13 na Great Territory Battlefields. Ang dalawang lahi na dapat ay mortal na magkaaway at hindi maaaring magkasama sa mundong ito ay talagang nagtipon sa magkaibang dahilan. Ito ay medyo ironic. Karamihan sa mga master ng Black Ink Clan ay nagsuot ng mga ekspresyong kinakabahan. Bagamat ang kanilang bilang ay katumbas ng human race, kung talagang lalaban sila, hindi alam kung ilan sa kanila ang mabubuhay. Hindi ito maaaring makatulong. Nandito si Yang Kai, na pumatay sa mga territory lords tulad ng mga aso at manok, kaya sino ang hindi matatakot? Gayunpaman, hindi nila maitulak si Yang Kai palayo. Ang usapin ng usapang pangkapayapaan ay dulot niya sa simula pa lamang, kaya kung itataboy siya ng mga ito ay walang kabuluhan. Bago ito, hindi ang Black Ink Clan ay hindi gustong magdala ng mas maraming territory lords, ngunit kung maaari silang magdala ng mas maraming territory lords, hindi ba makakapagpadala ang human race ng higit pang 8th grade? Sa huli, maaari lamang nilang tanggapin ang kaayusan na ito. Maraming pares ng mga mata ang dumampi kay Yang Kai, sinadya man o hindi, ngunit wala ni isa sa kanila ang nangahas na titigan siya ng mas matagal dahil sa takot na matarget siya. Sa sandaling ito, ang makapangyarihang innate territory lords ay parang mga daga na nakakakita ng pusa, na nanginginig sa takot. Kahit napilit nilang pinapanatili ang kanilang malakas na momentum, matagal nang naging mahiyain ang kanilang mga puso. Kung ikukumpara, ang 8th grade heaven opening realm ng human race ay higit na binubuo. Tinitingnan din ni Yang Kai ang mga territory lord na ito, karamihan sa kanila ay hindi niya nakikilala, ngunit dalawa sa kanila ang mukhang pamilyar. Lahat sila ay mga taong nakilala niya sa Yearning Territory maraming taon na ang nakararaan. Lumabas din sila sa Mysterious Nether Territory, ngunit sa hindi malamang dahilan, magkasama silang lahat sa Twin Poles Territory. Ang Purple Hair Territory Lord ng Twin Poles Territory ay pinatay ni Yang Kai, at si Mona Ye ay inutusan na pangasiwaan ang Twin Poles Territory at pangasiwaan ang Territory Battlefield. Dahil pinili nilang talakayin ang kapayapaan sa Twin Poles Territory, natural na kailangan niyang magpakita ng sarili. Kinatawan ni Yugang ang Mysterious Nether Territory. Bagamat ang Mysterious Nether Territory ay nakipagnegosasyon ng kapayapaan sa loob ng mahigit 300 taon at pinananatili ang status quo sa pagitan ng 8th grade at Territory Lord, ang usapang pangkapayapaan ngayon ay malakihan, kaya ang Mysterious Nether Territory ay hindi na lang maupo at manood. Hindi mapakali si Six Arms na kausapin si Yang Kai, kaya pinadala niya si Mo Gang para makinig para may parating niya ang nilalaman ng usapang pangkapayapaan. Si Mo Gang ay hindi gustong pumunta dito, ngunit hindi niya ito napigilan. Nang makitang damilat ang mga mata ni Yang Kai sa kanya, mabilis na tumalikod si Mo Gang. Natatakot. Dahil siya ay natakot kay Yang Kai sa Yearning Territory, ang pag-iral ni Yang Kai ay naging pinakadakilang anino sa kanyang puso. Nang makita ang lahat ng ito, tahimik na isinumpa ni Mona Ye ang grupong ito ng basura.
Sa pagkakataong ito, ang human race ay dumating upang makipag-ayos ng kapayapaan. Hanggat hindi nila nilalampasan ang ilalim ng human race, imposibleng gumawa sila ng hakbang. Gayunpaman, ang mga kinatawan ng Territory Lord mula sa iba't ibang mga territory ay napakahina, na naging sanhi ng pagkawala ng mukha niya. Bilang kasalukuyang Territory Lord na namamahala sa Twin Poles Territory, natural na hindi niya papayagan ang human race na tingnan ang Black Ink Clan. Agad niyang inilahad ang kamay at sinenyasan. Lahat, many-aring umupo. Ngayon, tayo ay nagtitipon dito upang pag-usapan ang kapayapaan. Ang iyong human race ay may kasabihan. Kung mabaygo ang negosyo, mabibigyan ng hustisya. Bagamat hindi transaksyon ang peace negotiations, hindi ito malayo. Kung mayroong anumang sama ng loob, maaari nating pag-usapan ang mga ito mamaya. Bahagyang kumalma rin ang ibang territory lords matapos siyang maimpluwensyahan. Tumikim ang isang 8th grade human race master. Kung ikukumpara sa iyo at sa iba pang Black Ink clans, maaari lang tayong lumaban at pumatay, anong klaseng hustisya iyon? Si Mona Ye ay nanatiling kalmado at may kalmado. Kung may away lang, wala sa inyo ang pumunta dito ngayon. Hindi na kailangan ng walang kabuluhang pagsisiyasat, dapat ba tayong umupo at pag-usapan ang negosyo? Pagkasabi nito, inilibot niya ang kanyang mga mata sa lahat ng mga master ng 8th grade human race at sa wakas ay itinoon niya ang kanyang tingin kay Yang Kai, bahagyang tumanggo. Sir Yang Kai, ano sa palagay mo? Ngumiti si Yang Kai. Ngayon nandito lang ako para sumali sa kasiyahan, huwag kang mag-alala sa akin. Noong mahina pa siya, hindi niya akalain na balang araw, kahit isang makapangyarihang innate territory lord ay kailangang tawagin siya bilang sir. Ang reputasyon ay isang bagay na makukuha lamang sa pamamagitan ng pagpatay. Sa pag-iisip tungkol dito, hinailan niya ang isang upuan at umupo, pinag-cross ang kanyang mga paa sa mahabang mesa sa kanyang harapan, ang kanyang ekspresyon ay lumuwag. Noon lamang naupo ang panig ng human race, na sinundan ng maraming masters ng Black Ink Clan. Naunawaan ni Mona Ye at Bam Aling kay Xiang Shan. Kaya ang namamahala sa human race ngayon ay si Sir Xiang Shan. Matapos ang pakikipaglaban sa isa't isa sa napakaraming taon, ang mga nangungunang masters ng dalawang karera ay narinig na ang bawat isa. Kahit na hindi pa sila nagkikita o nag-away noon, nakikilala pa rin nila ang isa't isa. Higit pa rito, bago sumikat si Yang Kai, matagal nang kumalat ang pangalan ni Xiang Shan sa Black Ink Clan. Nakapunta na siya sa mahigit 100 Great Territory battlefields at nakapatay ng ilang Black Ink Clan Territory Lords. Masasabing marami sa mga Territory Lords na naruroon ay hindi pa nakilala si Yang Kai, ngunit karamihan sa kanila ay nakilala na si Xiang Shan noon. Tumanggo si Xiang Shan. Oo, sabi ni Mona Ye. Dahil iyon ang kaso, dumiretso tayo sa punto. Si Sir Xiang Shan, ang Territory Lords ng iba't ibang Great Territory ng aking Black Ink Clan ay naglalayon na gayahin ang Mysterious Nether Territory at makipag-ayos ng kapayapaan sa 8th grade human race. Mula ngayon, ang Territory Lords at ang mga Master ng 8th grade ay hindi pinapayagang makialam sa Great Territory battlefields. Ano ang iniisip ni Sir Xiang Shan? Tumingin si Xiang Shan sa kanya at mahinang sinabi. Hindi. Martial Pick, Kabanata 5579. Hindi ito maaaring pag-usapan. Hindi nagbago ang ngiti sa mukha ni Mona Ye, na parabang inasahan na niya ang sagot ni Xiang Shan. Ang ibig bang sabihin ni Sir Xiang Shan na ang human race ay ayaw makipag-ayos ng kapayapaan? Sa puso niya, napangisi siya. Kung talagang ayaw nilang makipag-ayos ng kapayapaan, hindi na nila kailangang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Ang mga kinatawan ng 13 Great Territory battlefield ng human race at ang Black Ink Clan ay nagtipon lahat dito. Dahil ang human race ay dumating dito, masasabing nais din nilang makipag-ayos ng kapayapaan at nag-aartista lamang. Sinabi ni Xiang Shan, ang human race natin ay lubos na nasisiyahan sa kasalukuyang sitwasyon, hindi na kailangang baguhin ang anuman. Sinabi ni Mona Ye. Ngunit sa pagkakaalam ko, sa iba't ibang Great Territory battlefields, ang human race ay karaniwang dahado. 3 taon na ang nakalilipas, kung hindi si Sir Yang Kai na lumabas sa Twin Poles Territory, ang human race ay natalo na. Sinabi mo rin na 3 taon na ang nakalipas. Mahinahong sabi ni Xiang Shan. 3 taon na ang nakalipas ay 3 taon na ang nakalipas, at ngayon ay iba na. Bahagyang kumunat ang noo ni Mona Ye. Ibig sabihin ba ni Senior Xiang Shan na ang iba't ibang Great Territory battlefields ay mananatiling pareho? Nang makitang tahimik si Xiang Shan, mapait na ngumiti si Mona Ye at sinabing, para sa kapakanan ng negosasyong pangkapayapaan na ito,
ang aking Black Ink Clan ay nagpahayag ng matinding katapatan. Gaano man kalaki ang bentahe natin, lahat ng ating puwersa ay kusang susuko at outrage. Naniniwala ako na dapat itong makita ng human race. Isang 8th grade ang ngumiti. Lahat ito ay dahil sa takot kang mapatay ni Yang Kai. Huwag kang magsalita ng maayos, kung may lakas ka ng loob, huwag kang outrage. Nang hindi hinintay na matapos magsalita ang 8th grade, malakas na sumabad ni Mo Naye. Talagang nakakatakot ang lakas ni Sir Yang Kai, mahirap para sa aming mga territory lords na labanan, ngunit sa bawat pag-atake niya, halos papatayin niya ang ilang territory lords. Bago mahulog sa mahabang panahon ng paggaling. Kung gusto ng aking Black Ink Clan, maaari tayong maglunsad ng isang mahusay na digmaan habang siya ay nagpapagaling. Paano posibleng lalaban ang human race? Galit na sinabi ng 8th grade. Kung may kakayahan ka, maaari mong subukan. Sa pag-activate ng World Force, maraming territory lords ang naging vigilant at naging tense ang sitwasyon. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Mo Naye habang nakatingin siya kay Xiang Shan at sinabing, ang usapin ng negosasyong pangkapayapaan ay kapakipakinabang sa human race at Black Ink Clan. Sa halimbawa ng Mysterious Nether Territory, naniniwala akong makakagawa si Sir Xiang Shan ng matalinong pagpili. Maluwag na sinabi ni Xiang Shan. Ang negosasyong pangkapayapaan ngayon ay talagang kapakipakinabang sa iyong Black Ink Clan, kaya hindi na kailangang mag-alala ang Territory Lords, ngunit ano ang mga benepisyong naidudulot nito sa aking human race? Sinabi ni Mo Naye. Ang pagbibigay sa human race sa ibaba ng 8th grade ng relatibong ligtas na espasyo para labanan, hindi ba iyon ang hinahanap ng human race? Noong una, hindi niya sinadyang ilantad ang bagay na ito, ngunit ngayon ay wala na siyang pagpipilian kundi gawin iyon. Si Xiang Shan ay hindi nagulat dito. Sa paglipas ng mga taon, palaging may ilang tao na nahulog sa mga kamay ng Black Ink Clan at naging Black Ink disciples. Mahirap itago ang anumang impormasyon tungkol sa human race. Mukhang maraming sumisikat na bituin sa human race mo. Kung sila ay aksidenteng mamatay sa kamay ng territory lord sa gitna ng digmaan, hindi ba't isang malaking kawalan? Ang kanilang kamatayan ay katumbas ng pagkamatay ng isang master sa hinaharap na 9th grade. 300 taon na ang nakalilipas, nang patayin ni Sir Yang Kai ang lahat ng nasa Mysterious Nether Territory, nagkusa siyang makipag-ayos ng kapayapaan. Hindi ba ito ang dahilan kung bakit, ngayon, ang aking Black Ink Clan ay nagkusa na makipag-ayos batay sa kasunduan sa Mysterious Nether Territory? Baka gusto ni Sir Xiang Shan na isali muli ang kanyang sarili sa apoy ng digmaan. Tumingin si Xiang Shan sa kanya at nagtanong. Tinatakot mo ba ako? Ang kahulugan sa likod ng mga salitang ito ay halata. Kung ito ay totoo, kung gayon ang sitwasyon ay babalik sa 300 taon na ang nakalilipas at ang nakababatang henerasyon ng human race ay mawawala ng medyo ligtas na lugar para sanayin. Mapagpakumbaba na sumagot si Mo Naye. Hindi kami mangangahas. Sa mga salita ng inyong human race, ngayon, kaming 13 territory lords ay pumunta dito upang makipag-ayos ng kapayapaan at nakatuntong na sa mga pintuan ng impyerno. Nais lamang namin na mapadali ang negosasyong pangkapayapaan, kaya paano kami mangangahas na pukawin ka? Kung magpasya si Sir Yang Kai na kumilos ng padalos-dalos, hindi bababa sa kalahati sa amin 13 territory lords ang mananatili. Bagamat alam ni Yang Kai na ang taong ito ay hindi nagsasalita mula sa kanyang puso, nakadama pa rin siya ng kaliwan. Hindi nakapagtataka na hindi niya napigilan ang pambabula, lalo na nang dumating ang isang makapangyarihang innate territory lord para purihin siya. Nagpatuloy si Mo Naye. Tungkol sa mga benepisyo na binanggit ni Sir Xiang Shan, inaamin ko na kung gusto talaga nating makipag-ayos ng kapayapaan, ito ay magiging malaking pakinabang sa territory lord, kaya ang Black Ink Clan ay maaaring mag-alok ng ilang kabayaran. Paano mo kami masusuklian? Paano ang tungkol sa mga mapagkukunan? Nagtanong si Mo Naye. Ang human race ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang linangin, upang makatipan tayo ng ilan mula sa bawat isa sa mga great territories. Sa dami naman, pwede nating pag-usapan ng detalyado. Ang mga salitang ito ay napuno ng sinseridad, dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng mga 8th grade master. Walang inaasahan na ang Black Ink Clan ay talagang makokompromiso sa ganoong sukat upang makipag-ayos ng kapayapaan. Sa loob ng ilang sandali, hindi nila maiwasang mag-isip kung ang isang negosasyong pangkapayapaan ay mas makikinabang sa Black Ink Clan. Ngunit gaano man nila ito iniisip, maaari lamang nilang tapusin na ang mga territory lord na ito ay natatakot na patayin ni Yang Kai. Totoong hindi niya kayang pumatay ng napakaraming territory lords ng sabay-sabay.
Kung ang mga territory lords ay nagbabantay, maaari silang makatakas ng hindi nasaktan, ngunit palagi silang binabantayan ng napakalakas na kaaway. Kung iyon ang kaso, kung ang human race ay ayaw pa ring makipag-ayos, kung gayon ay walang masasabi. Ibinuka ni Mona Ye ang kanyang mga kamay at tinitigan ng diretso si Xiang Shan. Saglit na natahimik si Xiang Shan bago tumango. Magkakasundo tayo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng territory lords ay agad na nakahinga ng maluwag at nakahinga, ngunit ang mga salita ni Xiang Shan ay naging sanhi ng muling pagbangon ng kanilang mga puso. Gayunpaman, hindi lahat ng Great Territories ay nakikilahok sa negosasyong pangkapayapaan. Itinuro ni Xiang Shan ang mesa. Kalimutan ang tungkol sa Mysterious Nether Territory, sa natitirang 12 Great Territories, 6 sa kanila ang magkakaroon ng peace treaty, at 6 sa kanila ay mapanatili ang kanilang kasalukuyang estado. Kung hindi sumang-ayon ang Black Ink Clan, hindi na kailangang pag-usapan. Agad na naunawaan ni Mona Ye na ito ang tunay na layunin ng human race. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito ng mabuti, ang kondisyong ito ay hindi nangangahulugang hindi katanggap-tanggap. Tulad ng sinabi niya sa Six Arms noon, kung gusto ng human race na sanayin ang kanilang mga sundalo, gusto din ng Black Ink Clan na sanayin ang kanilang mga sundalo. Matapos ang pagsulong mula sa 7th grade tungo sa 8th grade, ang human race ay kailangan pa ring painitin ang kanilang sarili. Kinailangan din ng Black Ink Clan na tumawid mula sa isang feudal lord patungo sa isang territory lord. Dahil dito, isang maliit na bahagi lamang ng Great Territory Battlefield ang dapat magkaroon ng kasunduan sa kapayapaan. Paglingon niya sa iba pang mga territory lords, nakita niyang lahat sila ay may kinakabahang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi napigilan ni Mona Ye na matawa. Bagamat naramdaman niyang katanggap-tanggap ang kahilingan ni Xiang Shan, nagtulak ito sa kanya sa isang dilema. Sa 12 Great Territories Battlefields, 6 ang magkakaroon ng kasunduan sa kapayapaan, habang ang iba ay mananatiling pareho. Paano siya dapat pumili? Malamang, gusto ng bawat Great Territories na maging bahagi ng negosasyong pangkapayapaan. Pagkatapos ng maikling katahimikan, tumango si Mona Ye at sinabing, "Pwede akong pumayag, ngunit mayroon din akong kahilingan." Nang makita siyang madaling sumang-ayon, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng iba pang 12 territory lords habang mabilis nilang naaalala kung mayroon silang anumang uri ng salungatan o pakikipagkaibigan kay Mona Ye. Ang mga negosasyong pangkapayapaan ngayon ay pinamamahalaan ni Mona Ye, kaya kung gagamitin niya ang kanyang pampublikong awtoridad para humingi ng personal na paghihiganti at hindi isama ang kanilang Great Territories sa saklaw ng kasunduan sa kapayapaan, magiging mahirap ang kanilang mga araw sa hinaharap. Anong kahilingan? Kumunat ang noo ni Xiang Shan. Itinuro ni Mona Ye ang kanyang daliri. Si Sir Yang Kai ay hindi pinapayagang kumilos sa anumang Great Territories. Natigilan saglit ang territory lords at halos gustong pumalakpak. Lahat sila ay nasa gilid. Ang kanilang inaalala ay si Yang Kai. Kung maaari nilang idagdag ang gayong linya sa negosasyong pangkapayapaan, ano ang dapat ikatakot? Medyo nagulat din si Xiang Shan. Ang Mona Ye na ito ay talagang napakabilis at natama ng ulo. Mangarap ka. Hinampas ng isang mixing 8th grade Heaven Opening Realm Cultivator ang kanyang kamay sa mesa at tumayo. Tanga lang ang sasang-ayon sa ganoong katawa-tawang kahilingan. Kung talagang pumayag siya, ito ay katumbas ng pagputol ng kanyang sariling braso, at wala nang makakapagbanta sa Black Ink Clan. Bahagyang ngumiti si Mona Ye at sinabing, dahil isa itong usaping pangkapayapaan, natural na kailangang magkompromiso ang magkabilang panig. Ito ay hindi tulad ng aking Black Ink Clan ay maaaring magdusa ng mga pagkalugi sa lahat ng oras at ang human race ay maaaring samantalahin ito. Kung ganoon, kahit pumayag ako sa negosasyon dito, hindi papayag ang Royal Lord. Ang makipagkasundo sa kapayapaan sa iyo ay isa ng pinakamalaking konsesyon na ginawa ng aking human race. Talaga bang may lakas ng loob ka na magkaroon ng ganoong wishful thinking? Dahil dito, ang aking Black Ink Clan ay handang bayaran ka ng maraming mapagkukunan. Sino ang nagmamalasakit sa iyong mga mapagkukunan? Kung mabaygo ang negosasyong pangkapayapaan ngayon, mawawalan ng bisa ang kasunduan ng Mysterious Nether Territory. Ang orihinal na mapayapang sitwasyon ay biglang naging maingay, na ang lahat ng 8th grade at territory lords ay sumisigaw at nagmumura sa mahabang mesa. Kung may tagalabas na pupunta dito, malamang iisipin nilang mortal market ang pinasok nila. Walang ibang sinabi si Mona Ye. Nasabi na niya ang kanyang mga kondisyon, kaya kung paano ipatupad ang mga ito ay depende sa pagsisikap ng iba pang mga territory lords.
Naniniwala siya na ang 12 territory lords ay ganap na hindi papayag na makialam si Yang Kai sa digmaan, na iyon din ang gustong makita ng territory lords. Ang iyong Black Ink clan ay maraming innate territory lords, na isang kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero kumpara sa aming 8th grade human race. Ngayong gusto mong higpitin si Yang Kai, pwede bang higpitin din ng aming human race ang bilang ng territory lords? Hindi imposible. Agad na tumahimik ang maingay na pulutong nang ang lahat ng mga 8th grade master ay lumingon kay Mona Ye, maging ang mga territory lords. Sa huli, ang 8th grade master na nagsalita ay mas natulala. Kakagawa lang niya ng labis na kahilingan, ngunit sinong mag-aakala na talagang tutugan si Mona Ye? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, ngumiti si Mona Ye at sinabing, "Lahat, hindi na kailangang tumingin sa akin ng ganito. Gaya ng sinabi ko noon, dahil isa itong usaping pangkapayapaan, natural na dapat itong itayo sa batayan na ang magkabilang panig ay handang magkompromiso. Hindi natin maaaring hayaan ang isang panig na magdusa ng labis na pagkalugi, kaya kailangan nating maabot ang isang kasunduan na nasiyahan ang magkabilang panig. Sa gayon lamang natin tunay na maisusulong ang negosasyong pangkapayapaan na ito." Kung pumayag si Sir Yang Kai na huwag kumilos sa hinaharap, ang bilang ng territory lord na maaaring lumahok sa labanan ay mababawasan ng naaayon. Ang pinakamalaking bentahe ng Black Ink clan ngayon ay ang pagkakaroon nila ng mas maraming tropa kaysa sa human race. Hindi lamang sila nagkaroon ng mas mataas na bilang ng mababang antas na mga sundalo, ngunit mayroon din silang mas maraming feudal lord at territory lord kaysa sa mga 7th grade at 8th grade ng human race. Dahil dito, sa bawat great territory, ang Black Ink clan ang nangunguna, malaki man o maliit. Kahit na ang human race ay may purifying light, magiging mahirap para sa kanila na baligtarin ang sitwasyon kung ang evil purging divine spear lamang. Pagkatapos ng lahat, ang purifying light ay hindi magagamit upang labanan ang mga kaaway sa malaking sukat, at kakailanganin ng oras upang pinuhin ang evil purging divine spear. Sa tuwing gumamit sila ng isa, mawawala ang isa. Ngayon na ang Black Ink clan ay nakabantay laban sa evil purging divine spear, mahirap para sa kanila na gumanap ng isang mapagpasyang papel. Gayunpaman, kung bawasan ng Black Ink clan ang bilang ng mga territory lords na kalahok sa labanan, marami sa great territories na nasa masamang sitwasyon ay maaaring mapanatili. Dapat sabihin na kahit na si Mona Ye ay miyembro ng Black Ink clan, bihasa siya sa kalikasan ng sangkatauhan at napakatapang. Martial Pick, Kabanata 5600. Kondisyon. Biglang nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Yang Kai. Hindi niya kailanman binigyang pansin si Mona Ye noon. Bagamat nakalaban niya siya sa Yearning Territory at ilang beses siyang nakilala sa Mysterious Nether Territory, napakaraming innate territory lords, kaya paano niya ito mabibigyang pansin. Pero ngayon, bigla siyang nakaramdam ng udyok na patayin siya. Ang taong ito ay medyo naiiba sa isang ordinaryong innate territory lord. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay maaaring isang sakuna. Tila naramdaman ang pamatay na layunin ni Yang Kai, lumingon si Mona Ye sa kanya at bahagyang tumanggo. Ano ang iniisip ni Sir Yang Kai? Mula simula hanggang wakas, hindi nagbigay ng anumang komento si Yang Kai tungkol sa negosasyong pangkapayapaan, na parabang nandito lang siya para manood ng palabas, ngunit alam ni Mona Ye na si Yang Kai ang nagpasimula ng negosasyong pangkapayapaan. Ngayon, kahit na ang panig ng human race ay hino-host ni Xiang Shan, kung si Yang Kai ay may anumang mga ideya, maging ito ay ang human race o ang Black Ink clan, kailangan nilang maingat na isaalang-alang ang mga ito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai at binawi ang kanyang layuning pumatay. Si Mona Ye ay isang innate territory lord, kaya kahit na siya ay makapangyarihan, tulad niya, nawalan na siya ng pagkakataong magpatuloy sa pag-unlad. Bagamat may pagkakataong patayin siya ngayon, ang kasunduan sa kapayapaan pa rin ang pinakamahalaga. Kung ito lamang ang mga nakaraang kondisyon, ito ay hindi sapat. Dahil itinuro, hindi makaimik si Yang Kai. Sabi ni Mona Ye, lahat ay pwedeng pag-usapan. Kung may anumang kondisyon si Sir Yang Kai, mangyaring sabihin ang mga ito. Kung papayag ka, hindi tatanggi ang Black Ink clan ko. Sinabi ni Yang Kai. Maliban sa 6 na Great Territory battlefields na pinili upang mapanatili ang kanilang orihinal na estado, lahat ng iba pang Great Territory ay kasama sa mga negosasyon. Kung papayag ang Black Ink clan sa kondisyong ito, hindi ako makikialam. Nagkataon lang na kailangan niya ng maraming oras upang linangin sa pag-iisa at maabot ang rurok ng 8th grade sa lalong madaling panahon. Ang mga sumisikat na bituin mula sa Star Boundary, Myriad Monster World, at ang kanyang miniature universe ay kailangang lumaban para malagpasan ang kanilang mga limitasyon, ngunit hindi niya kailangan.
Naranasan na niya ang sapat na mga laban sa buhay at kamatayan, kaya ang kulang sa kanya ngayon ay ang akumulasyon ng sarili niyang pundasyon. Ang pagpapakitang tao sa lahat ng dako ay para lamang bumuo ng isang magandang pundasyon para sa kinabukasan ng human race. Kung makakakuha siya ng mas malaking benepisyo para sa human race sa pamamagitan ng hindi paggawa ng anuman, bakit hindi? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, hindi lamang ang mga territory lords ang natigilan, maging ang mga master ng 8th grade ay medyo nalilito, ngunit hindi nagtagal ay nagliwanag ang mga mata ni Xiang Shan habang iniisip niya ang pangunahing punto. Ang pangkalahatang nilalaman at direksyon ng negosasyong pangkapayapaan ay matagal nang napagpasyahan ng human race, ngunit kung ang Black Ink Clan ay maaaring sumang-ayon sa mga kondisyon ni Yang Kai, hindi ito imposible. Mabilis na naunawaan ni Mona Ye ang nangyayari at sumimangot. Ibig bang sabihin ni Sir Yang Kai na ang saklaw ng negosasyong pangkapayapaan ay hindi lamang kasama ang Great Territory Battlefield, kundi pati na rin ang Great Territory na inookupahan ng aking Black Ink Clan? Oo, tumanggo si Yang Kai. Sa wakas ay nag-react ang iba pang Territory Lords at 8th Grade Masters, lahat sila ay may suot na solemne na ekspresyon. Mapait na ngumiti si Mona Ye. Pambihira ang gana ni Sir Yang Kai. Ilang taon na ang nakalilipas, ang pangunahing larangan ng digmaan sa pagitan ng human race at ng Black Ink Clan ay ang 13 Great Territories, kabilang ang Mysterious Nether Territory, ngunit marami pa ring hunter na aktibo sa ibang Great Territories. Ang mga hunter na ito ay gumala at tinambangan ang mga supply team ng Black Ink Clan, sinira ang Black Ink Nest ng isa-isa, na nagdulot ng maraming problema sa likuran ng Black Ink Clan. Para sa kadahilan ng ito, marami sa Territory Lords ang may pananagutan sa pagpapatrolya sa Great Territory. Kapag ang isang ordinaryong team ay nakatagpo ng isang Territory Lord, natural na hindi nila magagawang lumaban, ngunit dahil ang 3,000 mundo ay masyadong malawak, ang Black Ink Clan ay walang maraming librerag Territory Lords na haharap sa kanila, kaya hanggat hindi naman sila masyadong malas, hindi naman sila masyadong malalagay sa panganib. Gayunpaman, mula nang ang 8th Grade Masters at Territory Lords ng Mysterious Nether Territory ay nakipag-usap sa kapayapaan, ang bilang ng human race hunters ay lubhang nabawasan. Bilang isang hunter, mayroon pa ring panganib na makatagpo ng isang Territory Lord, ngunit kapag ang isa ay pumasok sa Mysterious Nether Territory upang magkaroon ng karanasan, hindi na kailangang mag-alala na matarget ng isang Territory Lord. Ngayong gumawa ng ganoong kahilingan si Yang Kai, mahuhulaan na sa hinaharap, magkakaroon ng maraming ambisyosong cultivator mula sa human race na magiging pinakamalaking sakit ng ulo para sa Black Ink Clan. Ang karamihan sa mga puwersa ng human race ay kasalukuyang nakulong sa 13 Great Territory Battlefields. 79% ng 3,000 mundo ay bumagsak na, ngunit dahil masyadong malaki ang kanilang teritoryo, imposible para sa Black Ink Clan na magkaroon ng perpektong depensa sa bawat Great Territory. Sa sandaling lumitaw ang isang malaking bilang ng human race hunters, magiging mahirap para sa likuran ng Black Ink Clan na manatiling matatag. Sa orihinal, ang mga negosasyong pangkapayapaan ay ginanap lamang sa loob ng 13 Great Territory Battlefields, ngunit ang mga kondisyon ni Yang Kai ay kinaladkad ang buong 3,000 mundo papunta dito. Anong mali? Ang mga sundalo ng aming human race ay nangangahas na pumasok sa teritoryo ng kalaban, ngunit ang iyong Black Ink Clan ay natatakot. Sa paglipas ng mga taon, maraming sangkatauhan ang nahulog sa mga kamay ng Black Ink Clan. Kung gusto mong hindi ako kumilos, paanong hindi magbabayad ang Black Ink Clan? Tumingin si Yang Kai kay Mona Ye nang walang pakialam. Nanatiling tahimik si Mona Ye ng mahabang panahon bago tumanggo. Tama si Sir Yang Kai. Dahil iyon ang kaso, ang aking Black Ink Clan ay maaaring sumang-ayon sa kondisyong ito. Ang bagay na ito ay parehong nakabubuti at nakapipinsala sa magkabilang panig. Ang human race hunters ay nagkaroon ng malaking panganib sa pamamagitan ng pagpasok sa Great Territory na inookupahan ng Black Ink Clan. Kapag napalibutan sila ng hukbo ng Black Ink Clan, mamamatay sila sa labanan o magiging Black Ink Disciple. Gayunpaman, ito rin ang layunin ng human race. Nang makitang sumang-ayon si Mona Ye, sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang Territory Lords. Sa kanila, hanggat maaari nilang pigilan si Yang Kai na kumilos, magiging maayos ang lahat. Kung may mali sa pagsang-ayon sa kondisyong ito, sa anumang kaso, hindi sila ang namamahala sa mga negosasyong ito, kaya kung talagang gustong sisihin ng Royal Lord ang isang tao, bahala na si Mona Ye. Sa puntong ito, ang negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi ay sa wakas ay nagkaroon ng batayan para sa pagtutulungan. Ang tanging kahilingan ng Black Ink Clan ay nasa hinaharap, si Yang Kai ay hindi pinayagang kumilos sa alinmang Great Territory. Sa kabilang banda,
ang panig ng human race ay nakakuha ng maraming benepisyo. Bilang karagdagan sa 6 na napiling Great Territory battlefields na nagpapanatili ng kanilang orihinal na estado, ang lahat ng iba pang Great Territory ay kasama rin sa mga negosasyon. Ang 8th grade at Territory Lords ay hindi pinahintulutan na makialam sa digmaan, at bilang isang presyo upang paghigpitin ang mga pagdalaw ni Yang Kai, ang bilang ng mga Territory Lords sa 6 na Great Territory battlefields na nagpapanatili ng kanilang orihinal na estado ay limitado din. Bukod dito, dahil ang negosasyong ito ay pinasimulan ng Black Ink Clan, bilang kabayaran, ang Black Ink Clan ay magbibigay ng isang tiyak na halaga ng cultivation resources sa human race. Ang mga naturang kasunduan ay sunod-sunod na naabot, at gaano man ito tingnan ng isa, ang human race ay nakinabang ng malaki. Pagkatapos ng lahat, ang human race ay sumang-ayon lamang sa isa sa kanilang mga kondisyon, ngunit ang Black Ink Clan ay kailangang magbayad para sa mga mapagkukunan at bawasan ang bilang ng mga Territory Lords sa 6 na Great Territory battlefields. Ngunit sa katotohanan, ang kinakailangan upang paghigpitin ang mga paggalaw ni Yang Kai ay ang pinakapinahahalagahan ng Territory Lords. Sa isang kondisyon lang na ito, hindi na kailangang mag-alala ang Territory Lords sa larangan ng digmaan. Ngayon na ang pangkalahatang direksyon ay natukoy na, ang susunod na hakbang ay natural na makipagtawaran. Kung tungkol sa eksaktong halaga ng mga mapagkukunan na gustong bayaran ng Black Ink Clan sa human race, ang dalawang panig ay mahigpit na nagtatalo, ang Black Ink Strength at World Force ay patuloy na nagbabanggaan, na para bang sila ay malapit ng lumaban. Gayunpaman, alam ng lahat na dahil naabot na ang usapang pangkapayapaan, walang paraan na sila ay makakalaban. Ang mga Territory Lords na sa una ay nag-iingat sa isa't isa ngayon ay kumalas at wala ng anumang pag-aalinlangan. Ang Black Ink Clan ay hindi nagkukulang ng mga supply sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, sinakop nila ang napakaraming Great Territories at kahit na ang buong Ink Battlefield ay kanilang taga-suporta. Ang mga supply ay maaaring minahan sa kalooban, ngunit sino ang handang magbigay ng mga mapagkukunan sa kaaway ng librere dati, kapag sila ay nangako ng mga benepisyo, sila ay napakalaya at madali, ngunit ngayon na sila ay nag-uusap, sila ay talagang tumatawad sa bawat sentimo. Ang kaguluhang ito ay tumagal ng ilang araw bago nagpasya sina Mona Ye at Xiang Shan sa maraming detalye. Susunod, para sa bilang ng mga Territory Lords na kalahok sa 6 na Great Territory battlefields, isa pang round ng verbal sparring ang naganap. Ang bilang ng Territory Lords ay mas marami kaysa sa human race. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang Black Ink Clan ay nakakuha ng mataas na kamay sa iba't ibang Great Territory. Ang bilang ng mga top-level masters ay sapat na upang maimpluwensyahan ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang karera. Bagamat sila ay sumang-ayon na bawasan ang bilang ng mga Territory Lords sa panig ng human race, imposible para sa panig ng Black Ink Clan na mabawasan ng labis. Sa kabilang banda, ang panig ng human race ay humihingi ng napakataas na presyo, na gustong makipagkompetensya ang Black Ink Clan sa isang-isa sa isa na ratio ayon sa numero ng human race, natural na tinatanggihan ng Territory Lords. Kung papayag sila sa kahilingang ito, magiging mahirap ang kinabukasan ng Black Ink Clan. Ang Evil Purging Divine Spear ng human race ay hindi ganoon kadaling labanan, at ngayon ang Black Ink Clan ay nagtagumpay dahil sa kanilang bilang. Ang talakayang ito ay mas matindi kaysa sa nakaraang talakayan tungkol sa kabayaran sa mga mapagkukunan. Kung ang mga mapagkukunan ay mawawala, gayon din. Kung gusto ng human race na gawing lakas ang mga ito, kakailanganin nila ng panahon para manirahan, ngunit kapag bumaba ang bilang ng mga Territory Lords, ang sitwasyon ng buong Great Territory ay magiging mahirap kontrolin. Gayunpaman, mayroon pa ring resulta. Sa 6 na Great Territory battlefields na nagpapanatili ng kanilang orihinal na estado, ang bilang ng Territory Lords ay hindi lalampas sa 50% ng 8th grade human race. Sa madaling salita, kung ang human race ay may 10 8th grade, maaari lamang silang magkaroon ng 15 Territory Lord. Ang resultang ito ay hindi kasiya siya. Malaking bilang na ang 50%, kaya ang Black Ink Clan pa rin ang may kalamangan. Gayunpaman, napakahirap na makamit ang isang napakalaking kalamangan tulad ng dati sa Twin Poles Territory. Dahil gusto ni Xiang Shan na sanayin ang kanyang mga tropa, natural na kailangan niyang maglagay ng sapat na presyon, kaya pumayag siya. Kung hindi man lang sila nakakaramdam ng anumang pressure, hindi na nila kailangang magsanay ng mise-en-scene ng labanan, maaari na lang nilang linangin sa pag-iisa. Lahat ng kailangang pag-usapan ay napag-usapan na, at sa huli, ang kailangan lang nilang gawin ay piliin ang 6 na mahusay na territory para mapanatili ang kanilang orihinal na estado. Sa oras na ito, ang 8th grade human race ay walang malasakit sa kanilang mga mukha,
habang ang Territory Lords ay lahat ay may nerbiyos na ekspresyon. Ayaw nilang magpatuloy sa pakikipaglaban sa human race, at kung gagawin nila, palaging may panganib ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, wala silang pagpipilian. Para sa 6 na Great Territory na mananatili sa kasalukuyang estado nito, nagpalitan sina Mona Ye at Xiang Shan sa pagpili ng isa. Nang turn na ni Xiang Shan na piliin ang huling Great Territory, nag-alinlangan lang siya sandali bago piliin ang Asher Sun Territory. Hindi siya pumayag noon sa kahilingan ni Luo Tinghe dahil hindi masyadong maganda ang sitwasyon sa Asher Sun Territory. Kung may sasama sila sa mga negosasyon, ito ay magiging kapakipakinabang sa human race. Ngunit ngayon na ang bilang ng Territory Lords ay limitado, kahit na ang Asher Sun Territory ay nanatili sa orihinal nitong estado, ang sitwasyon ay mapapabuti pa rin ng husto. Dahil gusto ni Luo Tinghe na makalusot sa labanan, hinahayaan lang siya ni Xiang Shan. Hindi pa banggitin si Luo Tinghe, kahit na siya mismo ay kailangang tiisin ang sarili sa mga laban. Kung wala ang mga labanang ito ng buhay at kamatayan bilang pundasyon, magiging mahirap na madama ang pagkakataong makapasok sa 9th grade. Tama si Yang Kai. 80% ng nakaraang 9th grade old ancestors ng human race ang nakalusot sa Black Ink Battlefield, habang ang natitirang 20% ay nilinang sa pag-iisa.